Tugisin ang mga smuggler at tax evader. Kabilang po yan sa unang iniatas ng Pangulo kay bagong Finance Secretary Ralph Recto. Nakatutok si Ivan Mayrina. Opisyal nang ipinakilala ni Pangulong Bongbong Marcos si dating senador at ngayon Deputy Speaker Ralph Recto bilang bagong kalihim ng Department of Finance. Si Recto pinalitan si dating Finance Secretary Benjamin Diokno. Nakasabay ng Pangulo sa Kamara at Senado si Recto at mataas daw ang paghanga niya sa kakayahan nito sa usapin ng pananalapi. Isa sa malaking hamong haharapin ni Recto bilang Finance Secretary ang pangongolekta ng buwis at ang lumulobong utang ng bansa. Inatasan din ng Pangulo si Recto na pangunahan ang laban kontra smuggling at habulin ang mga hindi nagbabayad ng buwis. He will promote not just ease in paying taxes but also in efficiently and effectively spending those collections. Pero agad na pagsiguro ni Recto, wala raw muna siyang inisip na bagong buwis sa ngayon at aantayin mo nang maipasa mga nakabinbin sa Kongreso. Number one is to collect for next year, I think, 4.3 trillion in taxes. So it's all about fiscal sustainability. And like I said, you have a national development plan to fund. Incidentally, we will be borrowing 2.7 trillion next year. Agad namang nilinaw ng Pangulo na malaki ang naging kontribusyon ni dating Secretary Benjamin Diokno hindi lang sa DOF, kundi sa pagsasaayos sa ekonomiya ng bansa sa unang 1.5 taon ng kanyang administrasyon. Inalok raw siya ng posisyon sa bagong buong Maharlika Investment Corporation pero mas pinili nitong bumalik sa Bangko Sentral bilang miyembro ng Monetary Board. We had to get the economy, we had to get our policies onto the right track. And he has done a splendid job. We shall continue to rely on your expertise and exuberance as a member now of the Monetary Board. Itinalaga naman ng Pangulo si Frederick Go bilang Special Assistant to the President for Investments and Economic Affairs, isang opisinang binuo nito lang Disyembre. Si Secretary Go may 3 dekadang karanasan sa pribadong sektor, kabilang real estate sector. Pangasiwaan niya bilang tinaguriang economic czar, ang finance, budget at maging trade and industry departments. Malaking hamon namang iniaata sa kanya ng Pangulo ang palaguin ng pamumuhunan sa bansa na mararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino. I always said we have to make these real. And because many of these investments are going to be fully in the private sector, they can be PPPs, they can be joint ventures. Maharlika Investment Fund might also be involved. So his expertise lies exactly there to make these investments real, to make them profitable, and to make them be felt in the everyday lives of ordinary Filipinos. Our goal to attract strategic investments into our country calls for, number one, improving the ease of doing business. Second would be reducing friction costs. And third, finding solutions to navigate the bureaucratic challenges that we face. Pagmamalaki ng Pangulo, napababa nitong huling mga buwan ang inflation. Bumaba ang unemployment at nasa magandang lagay sa pangkalahatan ang ekonomiya. Pero aminado rin siyang nariyan pa rin ang mga banta sa ekonomiya tulad na lang ng El Nino. Ang mga tensyon sa iba't ibang rehiyon sa mundo na maaaring makaapekto sa supply ng pagkain at magpataas sa presyo ng bilihin na siyang pinakanararamdaman ng nakararami sa mga Pilipino. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.